laptop ko. And now ko lang siya nakita ngayong maglilinis ako ng storage kasi medyo marami ng laman yung storage ko. So, ito nga, galing ako ng Baguio dito. This is around, I think, November 18, 2024, if I'm not mistaken. And hindi ko siya nakunan actually from the city dahil hindi ko napansin na hindi pala naka-on yung camera ko. Kaya hindi ko siya nakunan from the city talaga. Pero actually, malapit pa rin naman siya sa Baguio. So ito mga around 12, yeah, around 12 PM na to. Well, kahit ganong oras na, kahit katanghalian na, malamig pa rin yung simoy ng hangin dyan sa Baguio City. Siyempre, bare months pa yan, so malamig pa talaga. Wala rin akong masyadong nakasabay na umakyat at bumaba. Siguro dahil Monday to. Monday nga ba? Let me just check my calendar. November 18. Oh no, it's Wednesday pala. Tama. Wednesday nga nangyari to. So, yan. Wala akong masyadong kasabay dahil walang masyadong maakyat ng Baguio kapag may pasok yung mga bata, mayroong pasok yung mga empleyado. Kaya hindi ganun ka-crowded yung kalsada. Pero sa mismong city talaga, sobrang traffic. Dito lang sa pag-akyat at pagbaba, hindi masyado. Wala halos sasakyan na makakasabay. Ang alam ko sa biyahe na to kasama ko si Mrs. eh. Kaya maingat din talaga ako. Pero guys, aminin nyo, pag mag-isa lang kayo sa mga kapwa ko rider, minsan nakakalimutan natin na maging cautious sa kalsada na lumalabas yung pagiging kamote natin. Aminado naman ako doon, pero not all the time. Mas madalas pa rin na nag-iingat ako sa kalsada. Kasi iba pa rin yung maingat ka at hindi ka maka-aksidente ng iba kesa ma-aksidente ka tapos mandamay ka pa ng iba. Yun ang mahirap.
Nga pala, kapag umaakyat kayo ng Baguio City, ano yung mga madalas na binibili niyong pasalubong? Siguro yung mga strawberry jam, yung mga souvenirs na mabibili niyo sa mga souvenir center. Pero ako kasi 'pag umakyat ako ng Baguio, mas gusto kong nag-iikot sa palengke. Yung mga murang gulay, lalo 'pag dun ka sa bagsakan, murang mga gulay dun at napaka-fresh. Also, ang binabalik-balikan ko rin dito sa palengke ng Baguio is yung native longganisa nila. Hindi ko alam kung natikman niyo na yun, pero masarap siya. Gustong-gusto ko yung lasa niya. Hindi siya nalalayo sa vegan. Well, of course, mas gusto ko pa rin yung vegan longganisa. Pero itong longganisa ng Baguio, hindi naman papatalo sa lasa. Wala rin kaming masyadong oras ni Mrs. para mamasyal diyan eh. Kaya parang balikan lang talaga. Umakyat kami around 5 a.m. Nag-umpisa kaming bumiyahe pataas. Tapos nagpa-medical. And habang inaantay yung resulta ng lab test, nag-ikot-ikot muna kami sa Burnham. Kumain sa Good Taste. Tapos ayun, pagka tapos kumain, nag-ikot-ikot sa palengke, bumili ng mga gulay, and bumalik sa clinic, saka kami bumaba. Bilib din ako sa mga residente dito sa mga bahay na nadadaanan ko eh. Kasi kung titignan nyo, yung bahay nila nakatayo sa gilid ng bangin. So, nakakatakot siya actually. Lalo pag may mga bagyo o nag-uulan-ulan. Siguro sanay na sila pero ako tingin ko hindi ako masasanay doon, nakakatakot eh. Ayan, nasa Nagilian, La Union na nga tayo. Malapit-lapit na. So, after Nagilian, papasok na tayo ng Bawang, La Union, then San Fernando, La Union.
Eto, hindi ko alam kung kaninong aso 'to o kung naiwan ba 'to ng amo niya o nakawala dun sa kulungan. Kasi nagtatatakbo siya sa gitna ng kalsada, eh, para siyang takot na takot. O kung hindi man siya takot, baka nakawala nga sa kulungan. Kaya yan, nagtatatakbo sa gitna ng kalsada. Ayan, nakalampas na nga ng Nagilian. So, bawang na 'to. Ang masasabi ko lang din sa bawang, napaka-traffic din. Lalo sa town proper nila. Ayan, kung makikita nyo yung bus na nasa harapan ko, yung minibus na yan. Yan yung mga matagal na, mga lumang bus na bumabiyahe paakyat ng Baguio mula La Union. Actually, nung estudyante pa lang ako, naabutan ko pa yung pamasahe dyan na 40 pesos paakyat ng Baguio. And nung college ako, student fare ata nasa 60 pesos. Hindi ko lang alam kung magkano na ngayon. Pero mura siya, mura siya. Yun nga lang, maano mo rin na yung bus, eh medyo luma na rin talaga. Lalo pag pumipreno yan, syempre hindi naman closed yung bus na yan, hindi siya air condition. Pag pumipreno yan, talagang maamoy mo yung goma na nasusunog, talagang papasok yung amoy niyan sa loob ng bus. Pero legit naman yung mga bus na yan, napaka-tagal na nilang bumabiyahe. Yung mga driver niyan, mga expert na sa pag-akyat baba papuntang Baguio City.
ayan, kung umabot ka man sa part ng video na 'to, thanks so much for watching. Maraming salamat sa pagsama. And kung di rin naman nabala sa'yo, you may like and subscribe sa aking channel, Rafi's Adventures. Thank you!